Okay po. So, bago po tayo mag-umpisa sa ating aralin, gusto ko lang ipaalam sa inyo na itong mga pag-aaralan natin ngayon ay konektado pa rin sa noun. Okay? Related pa rin sa noun. Kaya dapat talagang talakayin natin para wala na tayong magiging problema sa paggamit ng noun. Okay? Dagdagan man natin ng salita, alam natin na yung salitang idadagdag natin ay tama. Tama na isama sa noun. Kasi kung hindi nyo alam na yung salitang iyon ay pwedeng isama o i-partner sa noun, hindi kayo agad magagawa ng mensahe, di ba, sa English? Kasi hindi kayo confident. O kumbaga yung tiwala nyo, nagdadalawang isip kayo kung tama ba ang gagawin ko na isasama ko sa noun, ang tutukuyin nitong salitang ito ay noun o hindi. Yung po yung malaking tanong doon at maraming ang nalilito kasi hindi pa talaga nila alam yung mga salita na pwedeng isama sa noun. Yung halos lahat ng mga salita na pwedeng isama sa noun. Okay, kaya pinag-aaralan natin ngayon. Okay? So mag-umpisa na po tayo. Dito na po tayo sa tinatawag na demonstratives. Okay? Pag sinabi nating demonstratives, yan po ay yung mga salitang this, that, this, those. Okay? Apat po sila pag sinabi nating demonstratives. Bali po ang demonstratives po, yan ay ginagamit, may dalawang gamit po yan. Okay, ito. May dalawang gamit ang demonstrative. Una, bilang pronoun. Pag sinabing pronoun, kahalili ng noun. Pinapalitan natin yung noun natin ng pronoun. Okay, ito ang halimbawa. This is yours. Ito ay iyo. Kung mapapansin nyo, di ba pag sinabi nating noun, katulad ng itinuro ko sa inyo dati, gumagamit tayo ng pangalan. Ito, hindi tayo gumagamit ng pangalan, kundi gumagamit tayo ng salita para lang ituro kung sino yung tao na ating tinutukoy o yung bagay na ating tinutukoy. Katulad nito, ito, hindi naman natin pinangalanan yung bagay, di ba? Kasi ang ito ay ginagamit bilang tagaturo ng bagay o tao o kaya lugar. At ang tawag nga po dyan ay pronoun, di ba? So dito po, kung mapapansin nyo, itong this na sa Tagalog ay ito, ginamit siya bilang pronoun. Kaya ako sinabing ginamit bilang pronoun kasi yung pag sinabi natin pronoun, pinapalitan niya ang ating noun. At kung mapapansin nyo, dito sa salitang ito ay iyo, pinalitan natin yung ating noun. Kunyari, ang noun natin ay regalo. Yung regalo na salita, pinalitan natin ng ito. At itong salitang ito ay pronoun po yan. So, yan ang unang gamit ng demonstrative. Okay? Tapos, ito pa, isa pang halimbawa. These are yours. Ang mga ito. Itong salitang ang mga ito, this lang po yan sa English. Okay? So, kung mapapansin nyo, itinuro lang natin yung mga regalo. Kunwari, ang tinutukoy ko sa inyo ay regalo, yan, mga regalo. Okay? So, yung mga regalo, pinalitan natin ng ibang salita. Ang ipinalit natin ay ang mga ito. Kung saan ay tinuturo lang natin yung bagay, hindi natin pinapangalanan. Kasi pag pinangalanan natin yan, ang mangyayari, the gifts are yours. Ang mga regalo ay iyo. Ganun ang mangyayari. Dito naman sa unahan, ang regalo ay iyo. Hindi ito ay iyo. Pag ginawa natin ito, gumagamit na tayo ng pronoun. Pinanghalili natin sa ating noun. Okay? So, yan ang unang gamit ng demonstratives. Okay? Tapos, makikitandaan na po itong tamang pagkasunod ng mga salita. Pronoun plus verb. Tingnan nyo ito. Ito ang ating pronoun, this plus verb. Yung is ay verb. Linking verb. Okay? So, makikitanda. Yan yung tamang pagkasunod ng mga salita. Samantala, yung pangalawang gamit ng demonstratives, ito na, yung sinasabi kong konektado sa noun. Okay? Kung saan ay ipapareha natin siya sa noun. Ang ibig ko sabihin, yung demonstrative natin may kasamang noun. Tingnan nyo ito, determiner plus noun. Kaya sinabi kong yung demonstrative
ay pwede ko ring tawaging determiner kasi ang determiner nga po, siya po ay tumutulong para ituro ang noun na kasama siya. Hindi siya humalili sa noun kundi sinamahan niya lang. Yun ang determiner. So, dito sa number 2, yung ating demonstrative, gagamitin naman nating determiner, hindi na pronoun. Okay po? Ito po ang ating halimbawa. This gift is yours. Itong regalo ay iyo. Kung mapapansin nyo, yan po yung this. Yung regalo, yan po yung noun. Kung mapapansin nyo, magkasama na sila. Hindi na pinalitan itong yung regalo, kundi magkasama na sila. Pag ganyan po ang sitwasyon na yung demonstrative natin, alinman sa this, that, this, those. Pag ang nangyari, ang kasunod niya ay noun, ginamit siya bilang determiner, hindi pronoun. Okay? Ganun po ang style na dapat na isaisip nyo. Okay? So, ito ang ating halimbawa. This gift is yours. Itong regalo ay iyo. Itong determiner. Yung regalo, noun. Okay? Tapos, ito pa, isa pang halimbawa. These gifts are yours. Itong mga regalo ay iyo. Yung itong mga, these. Yung gifts, yan, mga regalo. Okay? So, ang determiner, pag gumamit ka ng determiner, ibig sabihin may kasunod na noun. Okay? Ganun po yon. Saka pa yung verb. Okay? Katulad nito, tinan nyo. Determiner, this. Gift, noun. Yung verb, ito yung is. Pangatlo pa. Okay? So, yun yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita kapag ginagamit ang determiner. At meron po kayong mapapansin, bakit pag ginamit natin itong this, T-H-I-S, ang verb natin ay is. Ibig lang sabihin noon, ginagamit yung this pang-isahan. Samantala, itong this na T-H-E-S-E, pang-maramihan naman po yan. Kaya ang ginamit natin ay are na verb. Okay? Ipapaliwanag ko pa po yan sa susunod na slide natin ngayon. So, punta na tayo doon sa next slide. So, ito, ipaliwanag ko na sa inyo itong this na T-H-I-S. Sa Tagalog, itong. Huwag nyo tatanggalin yung NG ha, kasi ibig sabihin niyan, ang isusunod natin ay noun. Yun po ang ibig sabihin, di ba? Kasi pag ito lang, pwedeng ang kasunod noon ay I. At yung salitang I sa Tagalog ay maaaring katumbas sa English ng is, are, was, or were. Mga ganun po yun, na kung saan ay verb. Eh di ba, gagamitin nga natin itong this bilang determiner. So, dapat ang kasunod ay noun. Kaya, ang pagkakatagalog ko sa this ay itong. O kaya, pwedeng itong plus noun na ito. Okay? Pwede yan. Papakita ko sa inyo sa halimbawa kung bakit. Ito pong this, malalaman natin ang tamang paggamit pag ganitong sitwasyon. Nakikita ng harapan at napakalapit sa iyo ng noun. Yung tinuturo mong bagay ay kaharap mo lang na sobrang lapit sa iyo. Ganun po ang sitwasyon. Na ito pong this, pag ginamit natin yan, hindi na natin kailangan gumamit ng the, o, a, o, n. Yung articles. Hindi nyo na kailangan gumamit ng articles. Kasi po ang this, itinuturo niya na ng partikular yung bagay. Kumbaga parang katumbas po ito ng the. Kaya hindi po natin pwedeng sundan ng articles. Kasi magdodoble po yung pagtuturo nyo ng partikular doon sa tao o sa bagay pag nangyari yon. Mali po yon. Kaya pag gumamit kayo ng this, dapat hindi nyo susundan ng articles. Ha? Makikitandaan. Pero nakalagay na rin yan dito sa ating leksyon ngayon. Maya-maya lang makikita nyo. Okay? So, ang this po, nakikita ng harapan at napakalapit sa iyo ng noun na itinuturo mo ng partikular. Okay? Tapos po, itong this, para lang sa singular noun. Ibig sabihin, yung tao o bagay na tinuturo natin ay isa lang ang bilang. Okay, bigyan ko pa kayo ng tamang pagkasunod ng mga salita gamit ang determiner na this, na tinatawag nga rin nating demonstrative, di ba? O pwedeng tawagin nating demonstrative pronoun. Pero dito, ginagamit nga natin yung demonstrative bilang determiner. Okay? So, itong this, determiner, letter D. Pwedeng sundan natin yan ng adjective.
O ibig sabihin ng adjective, naglalarawan sa noun, di ba? So yan, pwede yan. Pwedeng nasa gitna yung adjective, saka pa sumunod yung noun na singular noun. Ibig sabihin, yung noun natin ay isa lang ang bilang. Kaya naman, dahil isa lang ang bilang ng noun natin, dapat yung verb natin ay pang-isahan din yung forma. Kaya is. Okay? This white dog is mine. Pag tinagalog po natin yan, ito po yon. Itong puting aso, itong this white puting dog, aso, is ay mine, akin. O kaya pwedeng itong puting aso na ito. Kaya naglagay ako nito, noun plus na ito. Noun plus na ito. Diba? Itong puting aso na ito ay akin. Pwede rin po yan. Tama yan parehas. Okay, so yan po ang gamit ng this. Okay, ito namang this na T-H-E-S-E. Ang ibig sabihin naman sa Tagalog ay itong mga. Simbolo po yan na ang kasunod nating noun dapat marami ang bilang kasi meron siyang mga, di ba? So, itong mga o kaya itong mga plus noun na ito. Okay? Itong this, nakikita ng harapan at napakalapit sa iyo ng noun na itinuturo mo ng partikular. Katulad din po yung gamit sa this na THIS. Kaso ang kaibahan nga lang po nitong this ay ang itinuturo mo ay noun na plural. Yan o, pang plural noun lang. Pang maramihan ang bilang nung tao o bagay. Dapat marami pag ginamit mo ang this. Okay? Yun lang po ang tatandaan nyo. So ito po, these books are hers. Itong mga libro ay kanya. So, itong mga, this po yun. Okay? Pero itong books, ang ibig sabihin ng books, mga libro. So, wag nyo dodoblehin yung mga ha. Itong mga libro, mali na naman yun. Alam nyo na naman sa Tagalog pagka ganun ang ginawa nyo, mali na. Kaya isa lang ang mga, di ba? So, tatandaan nyo lang yan. Yung this, itong mga, yung books, mga libro. Okay? Itong mga libro ay kanya. O kaya, itong mga libro na ito ay kanya. Pwede rin po yun. Okay? Okay, ito namang that. Sa Tagalog ay yang o iyang. Kitang-kita na naman, di ba? Pag yang, ibig sabihin may distansya. Hindi masyadong malapit. Yang o iyang o kaya yang plus noun na iyan. Minsan ganyan tayo magtagalog. May distansya na kayo ng noun na itinuturo mo. Minsan, di mo kailangan nakikita ng personal. Ibig sabihin, kunwari, nasa telepono ka, itinuturo mo yung bagay na iyon, pwedeng gamitin mo ay yan o yang. O sa English ay that. Miski hindi mo siya nakikita, pero isa lang ang bilang ng tao o bagay na yon, pwedeng gumamit ka ng that. Okay? Kasi yung this, yung dalawang this, yung THIS, saka yung THESE, yun ay dapat nakikita mo ng personal. Okay? Ito, pwedeng di mo nakikita. Kunwari, nasa telepono ka lang, ganun. Tapos yung that, pang singular noun, pang isang bilang lang. O, tatandaan nyo ha, pang isang bilang lang. Tapos, yung that, particular mo rin na itinuturo. Okay? So, hindi mo kailangan gumamit ng articles sa demonstratives. Okay? So, dito na po tayo sa ating halimbawa. That bag is for your brother. Yang bag ay para sa iyong kapatid na lalaki. Yung brother, kapatid na lalaki. Your, iyong. For, para sa. Is ay that, yang, bag. Okay? Pwede rin, yang bag na iyan ay para sa iyong kapatid na lalaki. Okay? Yan ang gamit ng that. Kung mapapansin nyo, ang gamit talaga nila ay determiner kasi ang sinusundan nila ay noun, di ba? So, dito naman tayo sa pinakahuling demonstrative at ito nga po yung those. T-H-O-S-E. Sa Tagalog, yang mga o kaya iyang mga. Na pwede rin yang mga, noun plus na iyan. Kaparehas din po ito ng that na may distansya na kayo ng noun na itinuturo mo.
minsan di mo kailangan nakikita ng personal. Pwedeng nakikita mo ng personal pero medyo malayo sa'yo. Okay? Pwede rin yon. So, pang plural noun naman, pang maramihan na bilang naman, itong those, pang maramihan. Yung that, pang isahan. Okay? Tapos, particular mo rin na itinuturo yung tao o bagay. Okay? So, ito po yung ating halimbawa. Those bags are for your brother. So, are ang ginamit natin kasi ang tinutukoy ng verb ay maramihan na noun. Okay? So, yang mga bag ay para sa iyong kapatid na lalaki. O kaya, yang mga bag na iyan ay para sa iyong kapatid na lalaki. Okay? Okay, inilagay ko na lang po dito, ito, na lalaki. Okay, pinalit ko na lang, hindi ng kasya. Okay, ngayon alam nyo na yung demonstratives. Ito naman, maaari at bawal na paggamit sa demonstrative bilang determiner. Okay? Bawal po ito. Demonstrative plus proper noun. Alam nyo naman pag sinabing proper noun, yan yung particular na pangalan noong tao. Di ba? O kaya lugar. Katulad nito, this Jose. Bawal po yan. Yung pinangalanan na talaga natin yung tao. Pero ito ang tama. Demonstrative plus common noun. Tama po yan. This man. Itong lalaki na ito. Pwede yun. Kasi ang common noun ay pangalan na pangkalahatan. Okay? Tapos ito, mali rin to. Demonstrative plus article. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Alin man dito, bawal nyo isunod. Alin man sa a, sa an, o kaya sa da. Halimbawa, this a man. Mali po yun. Kasi dobleng pagtuturo ng partikular ang ginawa nyo. Dapat isa lang. Doble-doble. Tinuro mo na ng partikular yung lalaki, tinuro mo pa ng partikular uli yung lalaki. Mali na po yung kaya isa lang dapat. Ito po ang tama, this man. Isa lang yung pagtuturo mo sa kanya. Isang beses lang sa partikular na pamamaraan. Okay, tapos na tayo sa demonstrative. So, tatandaan nyo yun kasi yun ay ipinapareha rin sa noun. Okay, so wala na tayong problema doon. Dito naman tayo sa tinatawag na distributives. Okay, pag sinabing distributives, ito, mga salita na ginagamit para matukoy ang kada individual o parteng apektado na nasa grupo. At yung mga salitang na kabilang sa distributives ay ito, alinman sa each, every, all, half, both, either, o kaya either. Alinman na pronunciation sa either o either ay tama. Either o either, pwede. Pero ang mga Amerikano, ang laging gamit na gamit ay either. Okay? Itong neither o kaya neither, pwede rin. Neither o kaya neither, pwede rin. So, either, either, neither, neither, pwede. So, ito pong lahat ng kasasabi ko lang, ang tawag sa kanila, sa grupo nila ay distributives. So, kung maalala nyo, do sa mga nakarang English aralin natin, itinuro ko na sa inyo paggamit ng each, every, at saka all. Pero itong all, hindi pa lahat din yan. Meron pa akong ituturong iba. Okay? So, ngayon, dito tayo sa iba pa na hindi ko pa naituturo. At kailangan nyong ma-master. Kung mapapansin nyo, di ba, yung each at saka every, akala nyo isa lang ang gamit, pero yung itinuturo ko na sa inyo, pinakita ko sa inyo ang iba't ibang gamit nila. At dapat yung matutunan yon para makagawa kayo ng iba't ibang klaseng mensahe sa English. Para talagang, talagang yung kumbaga, flexible kayo sa paggawa ng mensahe sa English. Kahit anong sitwasyon, kaya nyong magampanan. Diba? Ganun po yon. So, talakayin na natin itong mga distributives na ito. Basta ito, naituro ko na ha, itong each, saka every ha, at saka yung may konting all. Okay? Sila nga pala po ay ginagamit din na kasamahan ng noun. Kaya dapat natin alamin talaga. At gamit na gamit din po sila. Okay? Okay, dito tayo sa either o kaya neither. O kaya either o kaya neither. Kayo nang bahala.
Sila ay ginagamit kung may pipiliin kang isa. Tandaan nyo ha, itong dalawang ito, sila ay ginagamit kung may pipiliin kang isa mula sa dalawang pagpipilian. Ibig sabihin guys, pag kayo ay gagamit ng either o kaya neither, dapat meron lang dalawang pagpipilian. Dalawa lang. Tapos isa lang ang inyong pipiliin. Okay? Tapos, makikitandaan din po, ginagamitan ng verb na nakapang singular. So, pag gumamit kayo ng either at saka neither, ang verb na ipoporma nyo yung verb nyo na pang singular. Katulad ng is, was, has, does, did, at iba pa. Hindi are, hindi were, hindi have, hindi don't. Okay? Kasi pag yun ang ginamit nyo para ipantukoy sa either o neither nyo, mali na kayo. Okay? So guys, ayan, ginawan ko na lang po ng paraan yung mga iba't ibang Tagalog. Okay? Na pwede nyong gamitin para sa either. Katulad nito, alinman o sinuman. Yan ha, pwedeng pag alinman sa mga bagay yan o sa lugar. Pag sinuman, pantao yan. Okay? Alam nyo naman yun. So, o kaya alinman sa dalawa, pwede rin. O sino man sa dalawa, o kaya kahit alin, o kaya kahit sino. O kaya maski alin, o kaya maski sino. Okay? Okay, kalimitan po kasi ginagamit ang either pag ikaw ay sumasagot. So, ito ang sitwasyon. Pag ang tanong dapat ay mga ganitong klase. Ang tanong dito ay pinapipili ka kung alin sa dalawa. Ganun po ang sitwasyon dapat. Pag ganun sitwasyon, pwedeng tapos isa lang ang gusto mong piliin, alin man doon sa dalawa, edi either ang inyong isasagot. Okay? So halimbawa, Antipolo City o Makati City. So parehong syudad yan. Ang tanong, which city do you want to live? Aling siyudad ang gusto mong tirahan? Pag sinabi ko pag ang sinagot mo ay either, edi ang pagkakasagot mo sa Tagalog, alin man sa dalawa. Okay? So, madali lang po, di ba? Alin man sa dalawa. O kaya pwedeng alin man. O kaya maski alin. Di ba? Ganon. Pag sa tao, subukan natin. Si Batman o Superman naman. Who is your favorite superhero? Ang sagot, kunwari may sumagot, either. Ang ibig niya sabihin, sino man sa dalawa. Okay? So, yan ang tamang paggamit ng either. Okay, dito naman tayo sa neither o neither. Kaya nang bahala. So, ibig sabihin sa Tagalog, wala sa alinman o wala sa sino man. So, ako na lang po ang gumawa ng paraan. Kasi sa totoo lang, kung nagbabasa kayo ng mga libro, ang nakalagay dito ay hindi. Hindi. Alinman, hindi. Parang ganon. Pero para mas maging natural, ganito na lang ginawa ko, wala sa alinman o kaya wala sa sino man. Okay? Para intinding-intindi. O kaya wala alinman sa dalawa o kaya wala sino man sa dalawa. O kaya wala maski alin, o kaya wala maski sino, yun po yun. Tapos yung verb po natin na gagamitin natin, dapat pang isahan din ang forma. Katulad ng is, was, has, had, did, does, etc. Okay? Tandaan nyo na po. So, ibang-iba. Yung isa, alinman. Ito, meron ng kasamang wala. Okay? Kumbaga, negative word. Okay, mansanas o atis. Yan ang pamimilian. Which flavor do you like? Aling lasa ang nais mo? Pag sinabi mong neither, wala sa alinman. O kaya wala, yun, tama, wala sa alinman. Tapos, pag tao naman, Brad Pitt o Keanu Reeves, yun ang pamimilian mo. Dalawa. Kung mapapansin nyo, dalawa ha. Who is your favorite celebrity? Sino ang iyong paboritong artista? O paboritong celebrity, okay? Palitan nyo na lang to ang artista ng celebrity. Neither. Wala
sino man sa dalawa. Ayun. Yun ang ibig sabihin ng neither. Okay? Ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung paggamit ng either, pero may kasunod na salita. At ang kasunod na salita ay singular noun. Tapos, syempre, ang verb natin dapat ay naka-singular form din, di ba? So, pag ganyan po ang sitwasyon, ang either natin, ang ibig sabihin ay alinmang o sino mang, may ng. Okay? Halimbawa, which restaurant do you prefer? Aling kainan ang mas gusto mo? At ito ang sagot. Ito ang format natin. Either, singular noun plus verb. Either restaurant is fine with me. Tingnan nyo, yung either, yun. Yung singular noun, restaurant, isa lang na kainan. Tapos yung verb natin is, ayun. Tapos yung iba pang salita na gusto mong idagdag para makumpleto yung iyong sentence. Okay? Either restaurant is fine with me. Alinmang kainan ay ayos sa akin. Okay? So, yan. Yan ang tamang paggamit ng either na may kasamang singular noun. So, pag sa neither naman, ito naman, wala alinmang o kaya wala sinumang. Tapos singular noun, tapos yung verb natin ay naka-singular form. Ito ang sagot. Neither restaurant is fine with me. Wala alinmang kainan ang maayos sa akin. Okay? So, o para sa akin. Okay? Ganun naman po ang ibig sabihin. Ngayon, meron akong paalaala sa paggamit ng neither. Ang neither ay bawal na samahan ng isa pang negative word. Kasi po ang salitang neither, negative word na po yan. O negatibo. O parang, kumbaga pag sinabi mong negative, hindi ka pwedeng magpatuloy sa ginagawa mo, di ba? Katulad nito, not o ayaw mo, ganun. Ito po yung mga negative word na iba pa. Itong not, pag yung has not, ibig sabihin, pag pinaikli natin yan, hasn't. Pag yung does not, pag pinaikli ay doesn't, ganyan. Basta pag may not po, negative word po yan. Wag nyo pong sasamahan yung inyong neither ng mga ganitong salita, ng not, hasn't, o doesn't, o kaya isn't. Kasi po, magdodoble po yung negative word. Pag nagdoble yung negative word, mali na po yun sa batas ng English grammar. Dapat isa lang. At yung isang iyon ay yung neither. Okay? Halimbawa, neither restaurant, tingnan nyo, ito yung mali. Neither restaurant is not fine with me. Meron na tayong negative word na neither, tas nagdagdag ka pa ng isa pang negative word na not. Diba? So, wala alinmang kainan ay hindi maayos sa akin. Tingnan nyo, nababagong ideya. Sa halip na tama na, nagiging mali pa. Ang nagiging ideya mo dito na okay sa'yo parehas. Pero sa totoo lang, ang gusto mo palang ibigay na ideya ay ayaw mo sa parehas na ayaw mo alinman sa kainan na ibinibigay sa'yo o pinapipili sa'yo. Okay? So, nababagong ideya. Kaya, dapat talaga isa lang ang negative. Katulad nito, wala alinmang kainan ay maayos sa akin. Yun, tama po yun. Hindi itong wala alinmang kainan ay hindi maayos sa akin. Nababagong ideya. Okay? Ngayon, pag-aralan naman natin itong meron ng kasamang or, itong either. At saka itong neither may kasamang nor. Okay? So, pag gagamit po tayo ng either, ito, ng either or, ganito po ang tamang pagkasunod ng mga salita. Either plus subject noun. Okay? Yung subject noun natin ay common noun, ha? Common noun. Tapos, kung ayaw ng subject noun, pwedeng subject pronoun. Pag sinabi kong subject pronoun, alin man dito, sa he, she, they, we, you, o kaya I. Okay? Tapos ang kasunod, or. Tapos ang kasunod, subject noun, o kaya subject pronoun. Itong kasasabi ko pa lang. Yan po ang format. Tamang pagkasunod para hindi na kayo magkamali. Okay? Napakalaga po niyan. Ayan ay ginawa ko talaga para sa inyo, ha? So, huwag niyong kalimutan.
So, ibig sabihin niyan, itong either or, yan po ay merong kasamang dalawang noun. O kaya merong kasamang noun, isang pronoun. O kaya merong pronoun, may kasamang noun o parehas na pronoun. Pwede rin. Ganun po yun. So, ito po ating halimbawa para mas maliwanag. You can feed either the rabbit or the guinea pig. Tingnan nyo. Yung either natin, meron ng kasamang isang noun. Yan nga po yung rabbit. At meron pang isa pang noun. Yung nga po yung guinea pig. Na hawak-hawak nitong or. Siya naghahawak, di ba? So, pag tinagalog natin, mas madaling maintindihan. You can feed. Pwede mong pakainin. Either alinmansa. Okay? Yung either alinmansa, alinmansa rabbit, koneho, or sa Tagalog, the guinea pig, sa guinea pig. Yan lang po yun. So, kaya dapat matandaan nyo talaga yung format. Okay? Para di kayo magkamali. At saka, isa pa pong technique. Okay? Yung either po ay ipoposisyon nyo pagkatapos ng verb. Tingnan nyo. Ito po kasing can, yan po ay, ang tawag dyan ay auxiliary verb. Itong feed, main verb din po yan. Kumbaga, guys, itong parehas po silang verb, pwedeng iposisyon nyo itong either pagkatapos silang dalawa. Okay? Pero maya-maya, meron din pong sitwasyon na itong either nasa gitna ng auxiliary verb at nasa gitna ng auxiliary verb at main verb. Pwedeng ito nakalagay sa gitna. At maya-maya, ibibigay ko sa inyo ang halimbawa. Itinuturo ko na rin sa inyo yung pagpuposisyon ng either. Pwedeng itong dalawang verb magkasama tapos isusunod mo yung either. O kaya itong either nakalagay sa gitna noong dalawang verb. Pwede po yon. Okay? Wag po kayong mamroblema kasi pag dumating na tayo sa verb, lahat ng itong mga verb na sinasabi ko sa inyo, tatalakayin natin lahat yan. Okay? Okay, dito naman po tayo sa ang ating ginamit naman ay pronoun. Tingnan nyo to. Either he or I will go to Palawan. Pag ganyan naman pong condition, tao, kalimitan, napapalitan po itong alinmansa ng man o. Hindi na alinmansa o kaya o. Hindi na magkasama yung alinmansa o. Nababago sila ng man o kaya o. Ginagawan ko na lang po ng paraan kasi wala kayong makikita sa libro o sa ibang site na ganyan ang paggawa. Tayo lang meron. Kaya, at ginagawa ko lang po kasing natural sa Tagalog. Okay? Kaya napakalaking tulong po nito kasi mabilis yung maintindihan. Okay? Kaya din po ako nagtatagal sa pag-iisip ng Tagalog, yung katumbas. Okay? Ang ibig sabihin po ng man dito ay alinman ha. Okay? Tandaan nyo na lang. So siya man. Ibig sabihin ng siya man, either he. Yung or, o, I, ako, ay pupunta sa Palawan. Will go to Palawan. So, pwede rin pong dalawang pronoun ang gamitin nyo. O kaya, noun, pronoun, o kaya pronoun, noun. Pwede rin yun. So, binibigyan ko lang kayo ng ideya. Okay? Okay, kung ang neither bawal samahan ng isa pang negative word, kung bawal samahan ang neither ng isa pang negative word, ang either, pwede po. So ito, either or, ay maaaring samahan ng negative word, katulad ng not, doesn't, didn't, hasn't, can't, couldn't, shouldn't, won't, at iba pa. Basta negative word. Okay? Yung mga negative words na yan, ipapaliwanag ko rin yan, kaya huwag kayong mag-alala. Nandito pa lang kasi tayo sa noun. Inuunti-unti natin. Pero magkakasunod, kaya mabilis nyong matututunan lahat. Okay? So, ito ang ating halimbawa. You can't feed either the lion or the crocodile. Hindi mo pwedeng pakainin alinman sa lion o buwaya. O kaya, o sa buwaya. Kayo nang bahala. Kasi sa Tagalog, ibang-iba din talaga ang Tagalog sa English eh. Kaya,
medyo mahirap magpaliwanag. So, ganyan po, okay? Kayo nang bahala kung maglalagay kayo ng sa o wala. Wag lang mawawala itong o. Okay? Saka itong alinman kasi yan yung pinag-aaralan natin. So, pwede tayong maglagay ng negative word kasi wala namang hindi naman magdodoble yung paggamit natin ng negative word kasi yung either hindi naman siya negative word, 'di ba? So isa lang ang negative word natin dito, itong can't, itong hindi. Okay? So ibig sabihin niyan, pwede rin natin gamitin ang either sa negative sentence, 'di ba? Ibig sabihin ng negative sentence na ipaliwanag ko na, yung mensahe natin ay may kasamang negative word. Okay? Okay, dito naman tayo sa neither o neither. Ito naman yung tamang pagkasunod ng mga salita. Yung subject noun o kaya subject pronoun. Pili na lang kayo. Plus nor, plus subject noun, plus subject pronoun. Katulad na katulad din sa either. Pero ang kaiba nito, neither ito, nor naman yung isa. Kasi yung kanina, either, saka or. Okay? Tapos, tandaan, bawal ang double negative words pag patungkol na sa neither o kaya neither nor. Okay? So, dito na po tayo sa ating halimbawa. You can feed neither the lion nor the crocodile. Wala alinman sa leon o sa buwaya ang pwede mong pakainin. Yan ang ibig sabihin. Yung wala alinman sa neither. Yung o, yan yung nor. Okay? Saka, tingnan nyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita, guys. Ha? Ibang-iba sa Tagalog. Nasa unahan yung neither natin. Pero pagdating sa English, nandito. Pagkatapos ng verb. Yan ang mga tatandaan nyo kasi pinag-aralan ko rin talaga ng matindihan. Okay? Maging observant kayo. Okay? Okay, ito naman yung halimbawa na pronoun naman na ginamit natin, subject pronoun. Neither he or I, ito pala, nor. Kamali pa, yan. Neither he nor I will go to Palawan. Okay, papalitan nyo yung or ha, ng nor pag neither ha. Paunawa lang po, okay? So, siya man o ako ay di makakapunta sa Palawan. Tingnan nyo nakakalito dito. Yung either or man o, di ba ang ibig sabihin niya? Yung neither nor, ganun din sa Tagalog. Kaya kung hindi nyo alam ang tamang pagta-translate sa English, mali na kayo, di ba? Kasi pares na pares ang magkatumbas kasi ang either or at saka neither nor sa Tagalog. Pagdating sa tao, pagtuturo ng tao, man o, di ba? Kaso, ang kaibahan nga lang po dito, yung neither, merong salitang di. Ibig sabihin, negative word. Yun na lang ang tatandaan nyo, okay? Pero doon sa man o, parehas na parehas sila. Kaya itong di, pag may di, neither. Yun na lang ang senyales, okay? So, siya man o ako ay di makakapunta sa Palawan. So, tandaan nyo na rin po yan. Okay, ito naman pag-aralan natin itong either of o kaya neither of. May of naman. So, pag ganyan po, ang pattern natin para sa either of ay, ang kasunod po dapat ay plural noun pagkatapos ng of. Plural noun, hindi na singular. O kaya object pronoun. Pag sinabing object pronoun, ito po yun, alinman sa them o us. Kung mapapansin nyo yung them, sila. Yung us, tayo. Maramihan ang bilang. Okay? Kung pronoun lang ha. Kung ang gusto nyong ipampalit kung gusto nyong gamitin ay pronoun, itong dalawa. Pili na lang kayo. Okay? So, ganun po. Pangmaramihan ang kasunod ng of. Okay? Tapos, ito ang tatandaan nyo. Marami nagkakamali. Yung isusunod nyo pong verb, dapat nakaporma sa singular pa rin. Kasi po, ang binabatayan ng ating verb ay itong either. Hindi itong plural noun. Hindi itong plural noun o object pronoun pagkatapos ng of. Tandaan nyo na. Kasi yung iba, ang gagawin are.
akala nila ang ang tinutukoy ng are ay itong plural noun o object pronoun. Mali po, either pa rin yung sinusundan nila kung saan ay nangangailangan ng singular form na verb. Kaya pag ginawa nyo ito, either players, di ba ang players mga manlalaro, tapos hindi nyo nilagyan ng of, mali na kayo. Yun. Okay? So, sana natutunan nyo na. Katulad nito, either of the players is ready. Alinman sa mga manlalaro ay handa na. Kayong bahala kung maglalagay kayo ng na o wala. So, alinman sa mga, yang either of. Okay? Alinman sa mga either of. Tapos, syempre, yung manlalaro, dapat ang nasa isip natin, marami ang bilang. Okay? So, ito, ang ginawa ko dito, ang isinunod natin sa either of ay plural noun. Samantala dito sa baba, either of them is ready. So, pinaltang ko itong manlalaro ng pronoun. Kaya naging them. Alinman sa kanila. Okay? Basta pag them, tandaan nyo ha, kasi medyo nakakalito. Yung kanila, yun yung object pronoun. Tapos, yung as, tayo sa object pronoun. Okay? Minsan kasi nakakalito, napapasabi ako ng sila. Kasi pag sinabing sila, ay subject pronoun po yun. Okay? So, paumanhin lang po. Itong them, kanila. Nakalagay na naman dyan. Alinman sa kanila ay handa na. Okay? So, pinalitan lang natin yung manlalaro ng pronoun. Hinalili natin ay pronoun. Okay? So, pwede po yan. Okay. Kung merong either of, meron ding neither of. Yung neither of, ganun na ganun din pong batas. Plural noun o kaya object pronoun. Tapos, ang kasunod ay dapat singular form ng verb. Okay? Singular form na verb. So, pag neither players, mali po yun. Dapat may of. Kasi yung players natin, marami ang bilang. So, neither of the players is ready. Wala alinman sa mga manlalaro ay handa na. Okay? Merong salitang wala. Gumamit tayo ng neither. Pag pinalitan mo yan ng pronoun, itong players mo, gagamit tayo ng object pronoun. Alinman sa them o us. Ang them, kanila. Kaya talagang tinuturo mo yung mga manlalaro, kaya kanila ang iyong gagamitin, hindi tayo. Kasi pag tayo, kasama rin ikaw. Diba? So, palitan ko lang po to. Neither of them is ready. Wala alinman sa kanila ay handa na. Okay, so yan ang gamit ng either of saka neither of. Okay, dito naman po tayo sa, ang either po, pwedeng kasunod po ay dalawang adjective. Itong either or. Either, adjective, or adjective. Alam nyo na ang adjective, tagalarawan. So, yan, ito po. Ang halimbawa, he is either sick, yung sick, inilalarawan niya na yung lalaki, yung he, ay may sakit. Diba? He is either sick or just lonely, o kaya daw malungkot lang yung lalaki. Today, ngayon. Siya ay alinman sa may sakit o malungkot lang ngayon. Yun ang ibig sabihin. Okay, so pwedeng adjective, adjective. Ginagawan ko na lang po ng paraan yung mga tamang pagkasunod ng mga salita, ha? Kaya dapat tatandaan nyo yan. Kasi yan, pinaghirapan ko po talaga yan. Pinag-isipan ko yung tamang, kasi yan ang makakatulong sa inyo para makagawa kayo ng mensahe sa English na talagang yung kumbaga may tiwala kayo sa sarili nyong tama kasi nasa batas ng English talaga. Okay? Tapos ito, either plus verb tapos or plus noun. Pwede rin po yan, yung ganyang kombinasyon. He can either play the guitar or the piano. Tingnan nyo, yung noun dito, the piano. Tapos yung verb dito, play. Pagkatapos ng either, ang isusunod ay verb. Ayun yung play. At ito na rin po yung sinasabi ko sa inyo na nasa gitna po yung either ng dalawang verb. Itong can, auxiliary verb. Yung play, main verb. Pwede po yan, yung ganyang posisyon. He can either play the guitar or the piano.
Okay? So, verb plus noun. Play bilang verb, tapos yung piano bilang noun. Okay? Pwedeng gamitin sa either or. Kaya niyang patugtugin alinman sa gitara o sa piano. Kaya itinuturo ko sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita kasi itong Tagalog natin hindi natin to pwedeng sundin yung pagkasunod-sunod nila kasi magiging mali. Kaya gumagawa ko ng ganito para maiayos nyo sa tama pag isinalin nyo sa English. Okay? Ito pong either or, pwede rin ang mga kasama niya ay parehong verb. Verb plus verb. Tingnan nyo, he can either buy, yan yung verb, a new chair, or just picks. Yung picks po, verb din yan. Itong just, modifier ng verb. Okay? So, pag-aaralan pa din natin yan. So, dalawang verb, buy at saka picks. The damaged chair. Pag tinagalog natin, kaya niya alinman sa bumili ng bagong upuan o gawin na lamang ang sirang upuan. Okay? So, itong dalawang linyang ito, itong bumili at gawin, yan po yung verb na buy at saka fix. Okay? O gawin, di ba? Pagkatapos ng alinman sa bumili, either buy, yung buy, bumili. Kasunod, pagkatapos ng either. Okay? So, yan ang tamang paggamit ng either or. Kung pwedeng gamitin sa either or, pwede rin sa neither nor. Nagkakaroon lang ng wala na salita. Tingnan nyo. Adjective, adjective. He is neither sick nor just lonely today. Siya ay wala alinman sa may sakit o malungkot lang ngayon. Okay? Pwede yon. Pwede rin po yung sa neither yung verb plus or plus noun. Kaparehas din sa either or. He can neither play the guitar nor the piano. Wala alinman ang kaya niyang patugtugin sa gitara o sa piano. Okay? Yung piano, patugtugin, yan yung play. Okay? Verb, noun. Okay, ito naman, neither plus verb plus nor plus verb. Kapares din sa either or. He can neither buy a new chair nor just fix the damaged chair. Ganun na ganun din po. Ang napapalit na nagkakaroon nga lang po na nagiging negative sentence nga lang po. Wala siyang kakayahan alinman sa pagbili ng bagong upuan o sa paggawa sa sirang upuan. Yung pagbili at paggawa. Verb plus verb. Para sa neither nor. Tapos ito po, pwede rin po ito para sa either or. Either plus proper noun o kaya common noun. O kaya pagkatapos noon or plus subject pronoun. Yan po ang tamang pagkasunod-sunod. Halimbawa, either my cousin, yan yung yung my cousin, common noun yan. Tapos kung mapapansin nyo, pwede nating samahan ng possessive pronoun, yung tinalakay na natin, yung my, di ba? Yan, possessive pronoun po yan. So, tinan nyo, yung cousin, common noun. O pwedeng palitan natin itong cousin, pangalanan na natin talaga ng particular. Gawin na nating proper, Jose. So, either my cousin, alinman sa aking pinsan, o kaya kung gusto mo pangalanan, alinman kay. Palitan mo yung sa. Alinman kay Jose. Tapos, or, ako, ay. Tapos, had been to Israel. Ay nakarating na sa Israel. So, pwede rin po yan. Either plus proper or common noun. Tapos plus or plus subject pronoun. Pwede rin po yan. Yung ganyang kombinasyon. Pwede rin po yun sa neither. So, halimbawa, neither my cousin, wala alinman sa aking pinsan, o kaya wala alinman kay Jose, o ako ang nakarating na sa Israel. Pwede rin po yan.
So, may kitanda na po yung mga format natin, mga patterns. Yan, turuan ko na rin po kayo nito. Kapag gusto mong isagot ay parehas kayo, maaari kayong gumamit ng either o neither. Pero, ang sentence ay dapat naka-negative. So, kung gusto mong sagutin yung tao na parehas kayo ng sitwasyon, ng kondisyon, o gusto mo rin yung kanyang sinabi, parehas kayo na gusto yung bagay na yon, ayun, pwede tayong gumamit ng either o neither, pero negative. Okay? Ibig ko sabihin sa negative, kung ayaw niya, ayaw ko rin. Parang ganun. Umaayon ka sa kanya na ayaw mo rin. Negatibo. Yun ang ibig sabihin ng negative. Okay? Yan. Ito, ibinigay ko na rin po ito. Senyales na pwede gumamit ng either o neither sa pagsang-ayon. Okay? Pag may nakita po kayong tinatawag na auxiliary verbs, itong auxiliary verbs, marami po yan na mga salitang sakop-sakop niya. Pero itong auxiliary verbs natin, dapat may kasamang not. Kasi nga, di ba, pwede tayong gumamit ng neither o kaya either sa pagsang-ayon pag naka-negative. Ibig sabihin nun, sasamahan natin ng not. Pwera lang yung neither. Kasi, di ba, may batas nga na bawal ang dalawang negative words. Kasasabi ko sa inyo lang, katuturo ko lang sa inyo kanina. Di ba? So, dapat tinatandaan nyo. Okay? So, ito, pag either po ang ginamit nyo, dapat, kunwari, I am not, ganon. O they are not, ganon. Magdadagdag kayo ng not. Pero pag neither, syempre, ang gagamitin lang ay am o kaya are. Kasi may not na yung neither eh. Okay? So, yung senyalis na pwede kayong gumamit ng either o neither, dapat meron kayong makitang auxiliary verb doon sa sinabi ng inyong kausap. Meron siyang sinabing am, are, is, was, were, can, could, do, did, does, have, has, had, may, might, must, shall, should, will, o kaya would. Pag nakita nyo yan, ibig sabihin, tapos negative ang inyong isasagot, pwede kayong gumamit ng either o neither. Okay? So, yan, no? Ito yung mga halimbawa ko pag gagamit kayo ng either. Kunwari, am not, is not, pag pinaikli, isn't, pag yung could not, pag pinaikli, couldn't. Ganyan po ang mga style niyan. Pero ituturo ko rin po sa inyo yan, banda-bandar yan. Verb po yan eh, verb. Sa verb po yan. So, makikitanda na lang po lahat ng ito kasi ito po yung magiging senyalis nyo na pwede kayong gumamit ng either o neither sa pagsang-ayon sa negatibong pamamaraan. Okay, ito po ang ating tamang pagkasunod ng mga salita. Neither, auxiliary, subject. Okay? So, ito yung, kunwari, may nagsalita, yung kausap mo. He is not a priest. O kaya, he isn't a priest. Hindi siya isang pari. Kunwari, sasagot ka. Gusto mong sabihin na, hindi rin ako. Ganito ang magiging format nyo. Neither muna, neither, tapos yung auxiliary natin. Kung kasi ang pronoun po natin, meron nakatalaga na auxiliary verb para sa kanila. Sa bawat isa sa kanila may nakatalaga. Kaya pag gumamit ka ng I, dapat ang gagamitin mo alinman sa am o was. Pag gumamit ka ng you, are o were. Pag they, are o were. Pag she o he, is o was. Pag we, are o were. Uli. Pag it, is o was. Ganun po yon. Hindi po lahat M, I, M, U. Hindi po ganun. Tatandaan nyo talaga to. Yan ang tamang magkakapareha na salita. Okay? Kaya isinulat ko na rin po at kitang-kita naman po sa Tagalog, pag tinagalog. Pag sumagot ka, kunwari, neither am I. Hindi rin ako. Ang ibig sabihin po nitong am, are, o kaya is, ito pong nasa unahan, gagamitin nyo lang yan kung ang pinag-uusapan nyo ay pang ngayon. Pero kung ang pinag-uusapan nyo ay pang nakaraan, ito po ang gagamitin nyo. Was, were,
Ito po, was saka were. Okay? Kaya meron po siyang slash. Ibig sabihin, mamili na lang kayo. At nakita nyo, itong is kasi pang ngayon, ang ibig sabihin niyan. Ngayon ay hindi siya isang pare. Kaya sasagutin mo dapat siya ng pang ngayon din na sitwasyon o kondisyon. Okay? Yun po yun. At dahil pang ngayon, ang isasagot ko kasi pang ngayon yung kanyang sinabi, ito ang pipiliin ko alinman dito. Pero dumidepende po kung anong subject pronoun ang inyong gagamitin. Kung I ba o you o they. Pag ginamit ko he, edi is. Pag ginamit ko they, edi are. Ganun po yon. Okay? Tandaan nyo lang po itong ating code na ito. Okay? So, pag sinabi kong neither am I, hindi rin ako. Ngayon. Pag neither was I, hindi rin ako dati. Ganon ang ibig sabihin. Okay? Pag neither is she, hindi rin siya. Tandaan nyo yung she pang babae, yung he pang lalaki. Okay? Kunwari, pag sinabi kong neither are we, hindi rin kami. Okay? Ganon po yon. So, makikitanda na lang po. Importante yan. At kung mapapansin nyo, wala tayong isinamang not. Kasi yung not natin, yun na yung neither. Okay? Yung hindi. Yung hindi rin. Neither, ibig sabihin noon. Okay? Okay, sagutin naman po natin itong he is not a priest o kaya he isn't a priest. Hindi siya isang pare gamit ang either o either. Pag sasagutin nyo, pinakamadali lang. Okay? Siyempre, ilalagay, kunyari ako ang sasagot. Sasabihin ko, hindi rin ako isang pare. Ilalagay ko lang yung subject pronoun na I, tapos yung kung ano ba ang nakatalaga. Tamang nakatalaga para sa subject na I at yun nga ay am. Diba? Katuturo ko lang, I am. Susundan nyo ng not, parang ito, gagayahin nyo lang yan, pero papalitan nyo yung dito, syempre. Hindi nyo uulitin. Diba? I am not, tapos a priest. A priest. Tapos, sa kanyo lang dadagdagan ng either sa huli. Yun na ang tamang sagot. Hindi rin ako isang pare. Ganon ang magiging ibig sabihin. Pero pwede nyong paikliin yan. Ang inyong ititira lang ay yung auxiliary, yung salitang not, yung salitang either, at saka yung subject pronoun. Kaya magiging ganito, I am not either. Hindi rin ako. Yan. Okay? Tapos isa pang halimbawa para mas maintindihan nyo. Sasagutin ko lang din ito ha, hindi siya isang pare. Ang sagot ko naman, she is not a priest either. Ibig sabihin niyan, siya ay, o kaya, ibig sabihin, siya ay hindi isang pare rin. O kaya, hindi rin siya isang pare. Para dito sa she is not a priest either. O either. Okay? Pag pinaikli yan, ganito, she is not either. Nawala yung a priest. Basta ang ititira nyo, yung subject pronoun, yung nakatalagang auxiliary verb para sa kanya, yung salitang not, at saka yung either. Ganun po. Subject, auxiliary, not, either. Yan na. Nilagay ko na. Okay? Yan ang tamang pagsagot gamit ng either. Okay, yung mga auxiliary verb na nakatalaga doon sa ating subject pronoun na I, you, we, they, yun po, ang tawag po doon ay be verbs. Yung mga am, are, was, were. Diba? Pwede rin pong gumamit tayo ng iba pang auxiliary verb katulad ng kabibigay ko lang sa inyo. Katulad ng do. O kaya did. Pag gumamit kayo ng do o did, pwedeng ipareha yan sa alinman sa I, you, we, o they. Pag gumamit kayo ng does o kaya did, pwedeng ipareho niya sa he, she, o kaya it. Yun lang ang tatandaan nyo. Pag ang ginamit noong inyong kausap ay do o did, iyan ang mga tamang kaparehas nila. Pag does, itong tama, he, she, o kaya it. Okay?
Tapos yung do, pang ngayon, at saka das, pang ngayon. Yung did, pang nakaraan. Yung inyong mensahe. Okay? Yung sitwasyon o kondisyon. So, ito ang ating halimbawa. She does not speak Spanish. Hindi siya nagsasalita ng Spanish. Pag sinagot mo ng neither, neither do I. Kasi di ba yung do kapartner ng I? Yun o. Do saka I. Hindi rin ako. Pag neither does he, ito. Yung does saka yung he. Hindi rin siya. Lalaki yung tinutukoy ko. Kasi dito, yung isang nagsalita ang tinutukoy babae. Kasi she. Okay? Kung sasagutin natin yun ng either, gamit ang either, hindi neither, edi ganito, I don't speak Spanish either. Hindi rin ako nagsasalita ng Spanish. Pag pinaikli, I don't either. Hindi rin ako. Yung don't, pag hindi nyo pinaikli, do not. May salitang not. Magkasama lang dito sa don't. Okay? Baka kayo malito ha. Yung don't, ibig sabihin, do not. Okay? So, yan. Yan ang paggamit ng neither saka either. Sa pagsang-ayon sa sasang-ayon ka sa negatibong pamamaraan. Okay, turuan ko naman po kayo ng tamang pagkakapareha gamit ang have, has, at saka had. Pag have po at saka had, pwede po yan makakapareha ng alinman sa I, you, we, they. Yan po, I, you, we, they. Pag has at saka had naman, pwedeng ang makapareha nila ay he, she, o kaya it. So, makikitanda na lang po. So, ito ang ating halimbawa. She hasn't o kaya she has not. Yun ang ibig sabihin. She hasn't eaten yet. Hindi pa siya nakakakain. Okay? So, pag sasagutin mo yan, neither have you. Hindi rin ikaw. Have ang ginamit natin kasi ang ating subject ay you. Ayun, you have. Samantala dito, neither has he. Hindi rin siya. Yung has ay pwedeng i-partner sa he o sa she o kaya sa it. At ang ginamit natin ay has at saka have, hindi had, kasi pang ngayon ang ating pinag-usapan. Pag ginamit ng nagsasalita ay had, dapat had din po ang gagamitin nyo para sa you, kasi pwede naman. O kaya para sa he, kasi pwede rin naman. Okay po? Okay, pagsasagutin naman natin gamit ng either o either, you haven't eaten yet either. Yon. Hindi ka pa rin nakakakain. Okay? O kaya, pag pinaikli, you haven't either. Hindi rin ikaw. Okay? Ngayon, marami pang mga natitirang auxiliary verbs at yun ay hindi ko maaaring isa-isahin. Bali kasi verb po sila at dapat doon tayo sa verb kasi marami po sila. Bawat isa sa mga salitang ito na mga kung saan ay verb, meron po silang iba't ibang gamit. Okay? Hindi lang isa kaya dapat may paliwanag ko rin yan isa-isa. Pero dito, gusto ko lang ipakita na pag gumamit kayo ng I, you, we, they, he, she, o kaya it, pwede silang ipareha alinman dito. Sa can't, sa couldn't, sa shouldn't, sa won't, sa will, sa not, sa must not, o might not, pwede po yan. Ipareha dito. Okay? Ayon sa batas. Okay? So, yun lang ang gusto kong ipakita sa inyo dito. Basta dun sa mga hindi kasama sa be verbs, sa do, sa have, pwede po sila ipareha sa lahat ng pronouns natin, sa subject pronouns na mga ito. Okay? So, ito pa yung mga halimbawa. She can't sing. Hindi niya kayang kumanta. Ang sagot, pag sumagot tayo, neither can't I. Hindi ko rin kaya. Kung mapapansin nyo, ang ginamit niya ay can't. Ang ginamit ko rin ay can't para sa I. Tapos dito sa pangalawa, neither can't he. Hindi niya rin kaya. Can't ang ginamit niya para sa he. Kung mapapansin nyo yung can't, pwede sa he, pwede rin sa I. Okay? Yan po yung pinupunto ko. Subukan naman natin ang either.
I can't sing either. Hindi ko rin kaya kumanta. Pagpapaikli natin, I can't either. Hindi ko rin kaya. Okay? Kasi yung kaya, yan yung can't. Yung not, hindi. Okay? Ngayon, ipakita ko naman po yung sentence na may magkasunod na verb. Tapos sasagutin natin ng neither at either. Okay? So, ganito. Yung unang verb, yan po yung auxiliary. Yung pangalawang verb, yan yung main verb. O yung punong aksyon. O yung pinakagagawin natin. Okay? Yung is, binibigyan lang tayo ng impormasyon na pang ngayon yung ginagawang aksyon. Okay po? So, she is not playing basketball. Yung is, yan yung auxiliary verb. Yung playing, yan yung main verb na naka-progress. Naka-progressive tense. At yun ay ipapaliwanag ko pa sa mga susunod na mga aralin. Okay? Basta pinapakita ko lang sa inyo na may dalawang verb. Diba? She is not playing football. Hindi siya naglalaro ng football. So, pag sinagot natin yan, ganito po sa neither. Hindi na natin kailangan idagdag yung playing, yung isa pang verb. Ang kailangan lang po idagdag ay yung auxiliary. Sundin nyo lang po yung batas natin na neither, auxiliary, at saka subject. Okay? Kaya ito ang sagot. Neither is he. Hindi rin siya. Neither are they. Hindi rin sila. Okay? So, ito naman pagsagot sa gamit ang either. He is not playing football either. Hindi rin siya naglalaro ng football. Pag pinaikli, he isn't either. Hindi rin siya. Okay? Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo, paano naman sumang-ayon pag naka-positive sentence, hindi na tayo gumagamit ng mga not, doesn't. So, dito sa aralin natin na ito, kung tutusin, hindi na to kasama. Pero dahil sa konektado sa pagsagot o pagsang-ayon sa isang mensahe, kailangan ko idagdag. Yan ang kinagandahan sa ating aralin. Yung mga kailangan yung mga konektado dun sa ating pinag-aaralan, ay pinag-aaralan na natin miski kumbaga hindi siya yung topic. Kumbaga na ano natin, binubuo natin ng tama. Kinokonekta natin ng bawat salita sa tamang pamamaraan. Kasi kung ito, ihiwalay ko ito, hindi nyo makikita ang istorya. Na ito palang paggamit ng so, ay paggamit din pala pag ikaw ay sasang-ayon sa positibong sentence o mensahe. Okay? Okay, she is tired. Siya ay pagod. Pag sasang-ayon, yung tao, dapat ganito ang format. So, plus auxiliary verb plus subject. Papalitan na natin yung so. Papalitan na natin yung neither ng so. Tingnan nyo. So is he. Siya rin. Yun ang ibig sabihin. At kung mapapansin nyo, walang not. Diba? Kasi hindi na negatibo yung ating sentence, kundi positibo na. So are they. Sila rin. So is Jose. Si Jose rin. Okay? Ganun po yun. Pagpapangalanan nyo nga pala po yung tao na isa lang, syempre gagamitin nyo ay is. Pag mga maraming tao, ginamit ay apelyedo, syempre are. Okay? Okay, gamitin pa natin yung iba. She has eaten already. Kumain na siya. Ang sagot mo, so have I. Ako rin. O kaya, so has he. Siya rin. O kaya, so have we. Kami rin. So, naituro ko na sa inyo yung tamang pagpapareha ng salita patungkol sa auxiliary at saka sa subject ha. Kaya dapat alam nyo na ito ngayon. Okay? Ngayon, hindi lang po yung so ang pwede nating gamitin na pagsang-ayon. Pagsasagot ka. Pwede rin po ang to. She is tired. Siya ay pagod. So, ang gagawin nyo lang ay
Parang kokopyahin nyo lang lahat, tapos sa huli ay to. Pero syempre, babaguhin natin yung ating mga subject kasi ang iyong tinutukoy ay ibang tao, hindi siya. Kunwari, ako, yung ibang tao, ganun. Katulad nito, she is tired, siya ay pagod. Makikiayon, kunyari, siya. Makikiayon ako, pero ang ituturo ko ibang tao. Tingnan nyo to. He is tired too. Siya ay pagod rin. Itinuro ko yung ibang tao. Diba? O kaya yung ibang, o kaya yung mga tao, pwede rin. They are tired too. Sila ay pagod rin. Yan, pwede. O gusto mo pangalan ng tao, Jose is tired too. Si Jose ay pagod rin. So, yung rin dyan, yan yung to. So, kayo na lang mamili kung yung so o yung to pag kayo isasang-ayon sa positive sentence. Iba pang halimbawa, she has eaten. Kumain na siya. I have eaten too. Kumain na rin ako. Diba? Madali lang. He has eaten too. Kumain na rin siya. Tapos, tatandaan nyo nga lang, ang paggamit ng to po ay para lang sa positive sentence. Bawal nyo to gamitin sa negative. Kaya nga, yung negative, itinuro ko na sa inyo. Pag negative ang inyong respond, dapat po neither o either. Okay? Ito po, hindi po talaga kasama, pero isinama ko na rin para may pakita sa inyo na pwede rin gamitin ang either sa pagtatanong o neither. Okay? So, ito po yung halimbawa kasi marami po akong dapat ipaliwanag dito kasi tuturuan ko pa kayo ng tamang pag-construct ng mga salita pag ang ating sentence ay magtatanong. Kumbaga, meron kayong mga babaliktarin na mga salita sa English para makapagtanong kayo. Ganun po yun. Kaya ang gusto ko lang ibigay dito ay pwede po na patunay na pwedeng gamitin ng either at saka neither sa pagtatanong. Okay? So, ito po ating halimbawa. She doesn't listen. Siya ay hindi nakikinig. Tapos, magtatanong ako, doesn't his friend either? Parang ang ibig sabihin nun, hindi rin ba nakikinig ang kanyang kaibigan? Okay? Pag hindi mo pinaikli, ganun pa rin ang ibig sabihin sa Tagalog. Doesn't his friend listen either? Hindi rin ba nakikinig ang kanyang kaibigan? Ganun po yun. Okay? So, pili na lang kayo kung pinaikli o hindi. Pero yan, para makagawa kayo ng pagtatanong, meron po kasing pattern yan at hindi ko pa may tuturo ngayon kasi nasa noun pa lang po tayo. Okay? Dito naman po tayo sa neither. Okay? Pag sasagot tayo gamit ang neither does his friend, yun naman ang pattern, ang pagkakagawa. Neither does his friend, kung mapapansin nyo, nawala na yung not para sa does. Ayun no, does. Tas walang not. Kasi gumamit tayo ng neither. Neither does his friend. Yun. Okay? Okay. Dito naman tayo. She doesn't want to play. Ito ay negative sentence, di ba? Pati yung nasa taas. Di ba? So, ang tanong natin, panegatibo rin. Gamit naman ng either. May binago lang po ako para mas maganda ang tema. Okay? So, she doesn't want to play. Don't they either? So, ang inaano mo naman dyan, sila rin ba ayaw maglaro? Ganon ang ibig sabihin. Don't they want to play either? Ganon din po ang ibig sabihin sa Tagalog. Okay? Pag neither naman, neither do they. So, maglalagay lang kayo ng question mark. Okay? Ganon. So, yan po ang tamang pagtatanong naman sa negative question. Okay? Gamit ang neither at either. Okay, dagdag kaalaman. Pwede pong magkatumbas po ang nor plus auxiliary verb plus subject sa neither plus auxiliary verb plus subject. Pwede po. Magkatumbas din po sila. So, ito ang halimbawa. She doesn't eat guava. Sagot, nor do I. Hindi rin ako. O kung gusto nyo, neither do I. Hindi rin ako.
Okay? Okay, meron tayong exception. Pagdating po sa salitang either side, ibig sabihin niyan parehas. Sa parehas na panig. Okay, parang ganun po. So, ito ang ating halimbawa. Ibig sabihin ng either side, hindi alinman, kundi parehas. Okay? So, the cars are on either side of the road. Pati ito po ay ginagamitan ng plural na verb. Kasi parehas, ang tinuturo nyo dalawa na, hindi lang isa. Okay? The cars are on either side of the road. Ang mga kotse ay parehas na nasa magkabila ng daanan. Okay? So, yung mga kotse at saka either side, pwede silang magkapareha kasi yung mga kotse ay marami ang bilang at yung either side ay pang maraming bilang. At ang ibig sabihin ay parehas. Okay? So, may kitanda na lang po yan. So guys, pansamantala, tigil po muna tayo dyan at tiyak napakahaba na naman ng video natin. Maraming salamat po kina Sir Hat Papsi at kay Ma'am Helen Tan Bongad from Bicol. Maraming salamat po sa suporta. Sir, Ma'am, thank you very much po talaga. Sana maayos ang inyong kalagayan at ganun din po sa mga sumusubaybay sa ating video. Hayaan nyo po talagang umingi ako ng konting paumanhin kung natatagalan kasi talagang gusto ko lang pong maganda ang pagbibigay sa inyo ng aralin at saka halos gusto ko malakumpleto na para hindi na kayo nahirapan mag-aral. Sunod-sunod na lang. Okay po? At saka itong aralin natin, pwedeng pang isang linggo to. Kita nyo naman ang daming dapat tandaan. Pero pag natandaan nyo naman o na-master nyo, alam nyo sa sarili nyo at makakasigurado kayo na yung inyong ginagawang mensahe sa English ay talagang siguradong tama at epektibo. So, God bless po sa inyo and good day po muli sa inyong lahat.